يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم أيها المستمعون الكرام. Narito na po tayo sa fourth lesson ng ating programang Syarhul Qawaid al-Arba'. تمام؟ القاعدة الثانية تعني إيش؟ The second rule or the second principle. Ang ikalawang alituntunin or panuntunan. تمام؟ أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. The second rule is that they say ما دعوناهم متوجهنا إليهم. We did not call upon them or turn towards them. إلا لطلب القربة والشفاعة, except to seek nearness to Allah عز وجل and intercession. تمام؟ فدليل القربة قوله تعالى, and the evidence for seeking nearness, تمام, is the statement of Allah عز وجل: and those who take protectors besides him, besides Allah Azza wa Jal, say, we only worship them that they may bring us nearer to Allah Azza wa Jal, zulfa, in position. Tamam? Indeed, Allah Azza wa Jal will judge between them concerning that over which they differ. Tamam? Inna Allah yahkumu baynahum fima hum fihi yakhtalifun. And Allah does not guide he who is a liar and disbeliever. تمام؟ إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. تمام؟ ودليل الشفاعة قوله تعالى, and the evidence for the intercession is the statement of Allah عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم, and they worship other than Allah عز وجل that which neither harms them nor benefits them. And they say, وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ, and they say, these are our intercessors, our shufa'a with Allah Azza wa Jal. تمام؟ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Say, do you inform Allah of something He does not know in the heavens or on the earth? Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Exalted is Allah, is He, and high above what they associate partners with Him. Tamam? Or anything else. Ang ikalawang panuntunan, ayol ikhwan, na sila, mga sumasamba sa iba bukod sa Allah Azza wa Jal, ay nagsasabi, ma da'unahum mutawajjahna ilayhim. Hindi namin sila tinawagan, dinalanginan, at hinarap, binigyan ng pagtuon, maliban na lamang sa paghahangad ng kalapitan sa Allah Azza wa Jal at pamamagitan, wasyafa'ah, intercession. Tamam? Ang patunay, ang dalil sa paghahangad ng kalapitan sa Allah Azza wa Jal ay ang sinabi ng Allah Azza wa Jal sa kanyang kitab, sa kanyang banal na Quran,
at yaong mga kumukuha ng mga takapagtanggol bukod sa Allah Azza wa Jal ay nagsasabi, hindi namin sila sinasamba maliban upang ilapit nila kami sa Allah ng lubos. Walladina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Katotohanan ang Allah Azza wa Jal ay hatol sa pagitan nila tungkol sa kung ano ang kanilang pinagtatalunan, over which they differ. Tamam? Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Tamam? Hindi katotohanan, hindi pinapatnubayan ng Allah Azza wa Jal ang sino mang sinungaling at matinding hindi nananampalataya. Tamam? At ang dalil sa syafa'ah, ang sinabi ng Allah Azza wa Jal, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. At sila ay sumasamba sa iba bukod sa Allah Azza wa Jal sa mga bagay na hindi makakapinsala sa kanila ni makakapagbigay ng pakinabang sa kanila. Tamam? وَيَقُولُونَ, at kanilang sinasabi, haula'i syufa'auna 'inda Allah. Sila ang aming mga taga-pamagitan sa Allah Azza wa Jal, ang kanilang mga intercessors, subhanallah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Sabihin mo, ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinapaalam ba ninyo sa Allah ang isang bagay na hindi niya alam sa mga kalangitan o sa lupa? Subhanallah. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Luwalhati sa kanya sa Allah at siya ay mataas kaysa sa kanilang itinatambal sa kanya. Azza wa Jalla. Tamam? القاعدة الثانية، ذكر المصنف رحمه الله هذه القاعدة ليبين أن شرك المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كان في شرك أخف من الشرك الذي يفعله المشركون الآن. فكان شركهم السابق لا يطلبون من اللات أن ترزقهم ولا أن تمطر السماء ماء ولا أن تحيي الموتى، وإنما كانوا يطلبون من اللات والعزى وغيرها من الأصنام الشفاعة والقربة، ويقولون نتقرب بها إلى الله عز وجل زلفى. سبحان الله. And the author, rahimahullah, the second rule, the author, rahimahullah, mentioned this to clarify that the shirk, the polytheism of the disbelievers whom the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fought was a lighter form of shirk than the shirk committed by the mushrikun, by the polytheists of today. For in their previous shirk, they did not ask Allah to provide for them, nor to send down rain from them, nor to bring the dead back to life. Rather, they were what? They were seeking intercession from Lat and Uzza and other idols other than them. Min al-asnami ash-shafa'ata wal-qurbata. Tamam? But rather, they were what? Seeking intercession and proximity. Tamam? From Al-Lat, wal-Uzza, and other idols from the asnam. Tamam? وَيَقُولُونَ نَتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ زُلْفَى. Al-Qaidah al-Thaniya, ang ikalawang panuntunan or alituntunin, binanggit ng may akda rahimahullah ang panuntunang ito upang linawin na ang pagtatambal sa Allah Azza wa Jal ng mga mushrikun, ng mga kuffar na kinalaban ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang uri ng shirk na mas magaan kaysa sa shirk na ginagawa ng mga kuffar, ng mga mushrik sa kasalukuyan, sa panahon ngayon. Tamam? Sapagkat sa kanilang nakaraang shirk, hindi sila humihiling sa kay Allah na sila ay pagkalooban ng ikabubuhay o di kaya ay
paulanan ang langit ng tubig o buhayin ang mga patay, kundi sila ay humihiling sila sa Allat at Al-Uzza at iba pang mga Diyos-Diyosan ng pamamagitan at paglapit sa Allah Azza wa Jal. At sinasabi nila, wa yaquluna, lumalapit kami sa pamamagitan nito sa Allah Azza wa Jal ng malapitan, zulfa. Tamam? Qurbatun. Yani yaqulun, ya Lat, أنت قريبة من الله ادع لنا ربك ينزل لنا المطر. هذا شرك المشركين، ما يطلبون منها هي، بل يا لات اطلبي من الله. تمام؟ أو زلفة، يقولون مثلا يا اللات قربين من الله ليستجيب دعاءنا بأن يغيث لنا البلاد. Qurbatun meaning proximity. It means they say, oh Allah, you are close to Allah Azza wa Jal. Anti qariba min Allah. Supplicate, make dua to your Lord for us to send down rain. This was the polytheism, the shirk of the early mushrik. Tamam? They did not seek rain from the idol itself, but rather, Ya Awlat, they say, Awlat, as Allah. Tamam? هكذا. أو Zulfa, when we say Zulfa meaning nearness, they say, for example, O Allah, bring us closer to Allah Azza wa Jal. Qarribina min Allah. Bring us closer to Allah so that He may answer our dua, our supplication, to bring relief, meaning rain to the land. Tamam? Qurbatun, yani sinasabi nila, O Allah, ikaw ay malapit sa Allah. Ipanalangin mo kami sa iyong Panginoon na magpababa ng ulan para sa amin. Ito ang shirk ng mga naunang mushrik. Tama? Mga mushrikun. Hindi sila humihingi direkta mula rito, mula kay Lat. Tamam? Kundi sinasabi nila ay ano? O Allah, humiling ka sa Allah, as Allah. Tamam? O kaya Zulfa. Ibig sabihin malapitan. Sinasabi nila bilang halimbawa, O Allah, ilapit mo kami sa Allah upang tugunin niya ang aming panalangin na pagkalooban ng ulan ang lupain. Subhanallah. فهذا هو فقط شرك المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن فيهم ودعوة الرسل جميعا من أجل التحذير من هذين الأمرين. تمام? This was only the shirk, the polytheism of the mushrikun whom the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fought. And the Quran was revealed concerning them. Tamam? And the call of all the messengers, the da'wah of all the messengers was for the purpose of warning against these two matters. Ito lamang ang shirk ng mga mushrikin na kinalaban ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At ang Quran ay ipinahayag tungkol sa kanila. At ang panawagan ng lahat ng mga rusul ay para sa layuning balaan laban sa dalawang bagay na ito. وشرك المشركين في الأزمنة المتأخرة لا يطلبون لا قرب ولا شفاعة بل يطلبون منهم مثل يا اللات اشف مريضنا يا عزى انصرنا على كذا وكذا ويا منى أغيثين من القرب يا حسين يا بدوي يا عبد القادر أغثنا أعطنا ورزقنا اشفنا نجينا من القرب ونحو ذلك والعياذ بالله. فنسوا رب العالمين تماما وجعلوا الرب هو من دعوه ولم يطلبوا القربة والشفاعة كما فعل المشركون الأوائل بل إنهم جعلوا الرب من يدعونهم من دون الله والعياذ بالله. And the polytheism, the shirk of the mushrikun in later times, they do not seek qurbah or shafa'a, proximity or intercession, but rather they seek directly, they ask directly from them, such as, O Allah, heal our sick. O Uzza, grant us victory over such and such. O Manat, relieve us from
karb, from distress. Ya Hussein, Ya Badawi, Ya Abdul Qadir, help us, give us, provide for us, heal us, save us from distress, and the likes of it. Wal'iyadu billah. And refuge is sought with Allah Azza wa Jal. So they completely forgot the Lord of all worlds, of the worlds, Allah Azza wa Jal. They completely forgot Allah. Subhanallah. And they made the one they called upon the Lord, and they did not seek proximity and intercession as the early polytheists mushrikun did. Rather, they made those whom they call upon besides Allah into lords. Wal'iyadu billah. And refuge is sought with Allah Azza wa Jal. At ang shirk ng mga mushrikin, ang pagtambal ng mga mushrikun sa mga huling panahon, hindi sila humihingi ng paglapit ng kurba at pamagitan ng syafa'a, kundi direkta silang humihingi sa kanila. Subhanallah. Tulad ng, O Allah, pagalingin mo ang aming may sakit. O Uzza, tulungan mo kami. At O Manat, iligtas mo kami sa pighati. O Hussein, O Badawi, O Abdul Qadir, tulungan mo kami. Bigyan mo kami, pagkalooban mo kami, pagalingin mo kami, iligtas mo kami sa pighati at mga katulad nito. Naway ilayo tayo ng Allah Azza wa Jal dito. Dahil kinalimutan nila ang Panginoon ng sandaigdigan at ginawa nilang Panginoon ang sino mang tinatawagan nila. At hindi sila humiling ng paglapit gaya ng ginawa ng mga naunang musyrikun. Bagkus ginawa nilang mga Panginoon ang kanilang mga tinatawagan bukod sa Allah Azza wa Jalla. Wal'iyadu billah. فأصبح الشرك المشركين المتأخرين أعظم شركا من المتقدمين، أعظم كفرا من كفار قريش والعياذ بالله. Thus the polytheism, the shirk of the later polytheists, the later mushrikun, became greater than that of the earlier ones, more severe in kufr, in disbelief, than the disbelievers of Quraysh, and refuge is sought with Allah Azza wa Jal. Wal'iyadu billah. Kaya ang pagtatambal, ang pagshirk ng mga huling mushrikun ay naging mas malala kaysa sa mga nauna. Mas matindi ang kawalan ng pananampalataya ng kufur. Mas matindi ang kanilang kufur kaysa sa mga hindi nanampalataya, kaysa sa mga kuffar ng Quraysh. Wal'iyadu billah. فذكر المصنف رحمه الله هذه القاعدة الثانية لأن المشركين في عصره يقولون نحن ما طلبنا من الأموات ولا من الأصنام أن تغيثنا أو تزيح عنا القرب فماذا تريدون؟ قالوا نريد منهم الشفاعة أو القربة. فبين المصنف رحمه الله أن هذا سواء بسواء، هو شرك المشركين الذين توعدهم الله تعالى في كتابه، بل هم أبشع شركا من الأولين لجهودهم الربوبية لله عز وجل. تمام؟ The author rahimahullah mentioned this second rule. Tamam? Because the polytheists, the mushrikun of his time, say, we did not ask the dead nor or the idols to aid us nor relieve our distress. So what do you want? They said, we want intercession only or nearness from them. Tamam? Nearness to Allah Azza wa Jal. So the author rahimahullah clarified that this is exactly the same. Tamam? Anna hada sawa'un bisawa'. It is the shirk of the mushrikun whom Allah the Almighty threatened in His book. Tamam? In fact, they are even more hideous in polytheism than the earlier ones due to their denial of the lordship of the rububiyyah of Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Binanggit ng may akda rahimahullah ang ikalawang kaida, ang ikalawang alituntunin na ito. Dahil ang mga mushrikun sa kanyang panahon ay nagsasabi, hindi kami humihiling sa mga patay o sa mga Diyos-Diyosan, sa mga asnam. Nasaklolohan kami o kaya alisin ang aming mga distresses, ang aming mga pighati. Ano ang gusto nyo? Sabi nila, gusto namin mula sa kanila ang syafa'a, ang pamamagitan
o paglapit, kurba sa Allah Azza wa Jal. Tamam? Kaya ipinaliwanag ng Mayaqda rahimahullah na ito ay pareho lamang. Ito ang shirk ng mga musyrikon na binala ng Allah Azza wa Jal sa kanyang aklat. Sa katunayan sila ay mas masahol pa sa shirk kaysa sa mga nauna dahil sa kanilang pagtanggi sa pagka-Diyos ng Allah Azza wa Jal. لذلك قال أنهم يقولون أي الكفار والمشركون ما دعوناهم يعني شرك الدعاء، وخص المصنف رحمه الله شرك الدعاء لأن شرك الدعاء هو كما قال ابن القيم رحمه الله أصل شرك العالم وأكثر من الذبح والنذر لغير الله عز وجل، فتجد أكثر من يأتي القبور يدعوهم من دون الله عز وجل. Therefore, he said, rahimahullah, the author, أنهم يقولون, meaning the disbelievers and the polytheists, تمام? ما دعوناهم, we did not call upon them, meaning the polytheism of supplication, the shirk of dua. The author rahimahullah specifically mentioned the shirk of dua, of supplication, because the shirk of dua is, as Ibn al-Qayyim rahimahullah said, the origin of the world's polytheism. Tamam? The origin of the world's shirk. It is more common than slaughtering and bowing to other than Allah Azza wa Jal. You will find most of those who visit graves calling upon them instead Allah Azza wa Jal. Kaya naman sinabi ng Mayaqda rahimahullah, annahum yaqulun, na sila ay nagsasabi, ibig sabihin ang mga kuffar at mushrikun, nagsasabi ay, ma da'awnahum, hindi namin sila tinawag, na tumutukoy, ito ay tumutukoy sa shirk sa dua, shirk sa panalangin, at binigyang diin ng Mayaqda rahimahullah ang shirk sa dua. Dahil ang shirk sa dua ay gaya ng sinabi ni Imam Ibn al-Qayyim, ang ugat ng shirk sa mundo. Ito ay mas marami kaysa sa pag-aalay at panata sa iba maliban sa Allah Azza wa Jalla. Kaya makikita mo ang karamihan sa mga pumupunta sa mga libingan ay nananalangin sa kanila sa halip na kay Allah. Subhanallah. لذلك قالوا وتوجهنا إليهم. هذه لفظة عامة بعد خاصة، والمراد بالتوجه إليهم يدخل فيه النذر والذبح والاستغاثة والطواف والحلف ونحو ذلك. Therefore, they said, وَتَوَجَّهْنَا إِلَيْهِمْ, and we turned to them. This is a general expression following a specific one. The meaning of turning to them includes bowing. Tamam? Bowing, nadhar, slaughtering, dhabh, seeking aid, istighatha, circumambulation, tawaf, swearing oaths, halif, and the likes of it. Tamam? Kaya naman sinabi nila, وَتَوَجَّهْنَا إِلَيْهِمْ, at humarap kami sa kanila. Ito ay isang pangkalahat ng salita pagkatapos ng isang tiyak na salita. At ang ibig sabihin ng pagharap sa kanila, kabilang dito ang panata, pag-aalay, paghingi ng tulong, istighatha, pag-ikot, tawaf, circumambulation, panunumpa, swearing oaths, at mga katulad nito. Tamam? قالوا إلا لطلب القربة يعني الزلفة فقط لتقربنا من الله عز وجل والشفاعة فقط لتشفع لنا عند الله. تمام? They said إلا لطلب القربة, except to seek nearness, meaning proximity, only to bring us closer to Allah. والشفاعة, and intercession, only to intercede for us with Allah. Sinasabi nila illa li talabil qurbati, ibig sabihin ang paglapit, tanging upang ilapit tayo sa Allah. Wasyafa'ah, at ang pamamagitan, tanging upang mamagitan para sa atin sa piling ng Allah Azza wa Jalla. Fa idha qila ma hiya shubhatuhum fi dhalik, so if it is said what is their doubt in that, kaya kung itatanong ano ang kanilang duna, ang kanilang syubha hingil dyan, فنقول طلب القربة والشفاعة,
المشركون يزعمون بشبهة شيطانية ألقاها الشيطان عليهم يقولون إن ذنوبنا كثيرة ونحن تلطخنا بها فلا نستطيع أن نخاطب الله عز وجل قاسوه بالبشر فنقول لهذا اطلب لنا من ربك استكبارا فنحن لن نخاطب الله وإنما نطلب من غير الله هو يخاطب لنا الله فنحن مستكبرون لا نخاطب الله عز وجل لأن غيرنا أفضل ونحن لسنا أهلا لذلك استكبروا على الله لذلك قال الله عز وجل إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين في سورة غافر فأخبر الله عز وجل بأن من أعرض عن دعائه وطلب من غيره بأنه مستكبر كما يفعله المشركون. تمام? So we say seeking nearness and intercession. تمام? The polytheists claim through a satanic doubt that shaitan cast upon them. They say, indeed our sins are many. Inna dhunubana kathira. And we have been stained by them. So we can address Allah Azza wa Jal. They compared Allah Azza wa Jal to humans. Subhanallah. So we say to this one, ask for us from your Lord out of arrogance. For we will not address Allah, but rather we ask from other than Allah to address Allah for us. For we are arrogant not addressing Allah because others are better. And we are not worthy of that. They were arrogant towards Allah Azza wa Jal. Therefore Allah Azza wa Jal said, إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Indeed, those who disdain my worship will enter the hell. Tamam? In Surah Ghafir. So Allah Azza wa Jal informed that whoever turns away from making dua, supplicating to Him, and asks from others besides Allah is arrogant, as the polytheists, as the mushrikun do. Kaya sasabihin natin, ang paghiling ng pagiging malapit at pamamagitan ang mga mushrikun ay nag-aangkin sa pamamagitan ng isang makademonyohang pag-aalinlangan, syubha, na inihagis sa kanila ng syaitan. Sinabi nila, tunay na ang aming mga kasalanan ay marami. Inna dhunubana kathira. At tayo ay nadungisan na nito. Tamam? We have been stained by them. By their sins, by our sins. Kaya hindi natin kayang usapin ng Allah. Inihalin tulad nila ang Allah Azza wa Jal sa tao. Subhanallah. Kaya sasabihin natin dito, hilingin mo para sa amin mula sa iyong Panginoon bilang pagmamataas sabagat hindi natin kakausapin ang Allah Azza wa Jal. Bagkus hihiling tayo sa iba, bukod sa Allah na siya ang kakausap sa Allah para sa atin. Sabagat tayo ay mayabang na hindi kakausap sa Allah dahil ang iba ay mas mainam at hindi tayo karapat-dapat para doon. Sila ay nagmataas laban sa Allah Azza wa Jal. Kaya naman sinabi ng Allah Azza wa Jal, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tunay na ang mga nagmamataas laban sa aking pagsamba ay papasok sa impyerno ng abang-aba. In Surah Ghafir, kaya ibinalita ng Allah Azza wa Jal na ang sino mang tumalikod sa dua, sa pananalangin sa Kanya, sino mang tumalikod sa pananalangin sa Kanya at humiling sa iba ay isang mayabang, gaya ng ginagawa ng mga mushrikun. تمام؟ قال رحمه الله فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى يعني يقول يا صاحب القبر اطلب من ربك أن يغفر لي لأنك أقرب من الله مني هذا شرك. تمام؟
هذا شرك والعياذ بالله. هذا قول المشركين. انظر إلى الحصر ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى يريدون من اللات أن تقول لله عبدك فلان يريد أن يتقرب لك عنده حاجة اسمع حاجته. Sinabi ng may akda rahimahullah, فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Ibig sabihin, siya ay magsabi, meaning he says, O occupant of the graveyard of the qabr, ask your Lord to forgive me because you are closer to Allah than I am. This is shirk. And we seek refuge in Allah Azza wa Jal. Wal-'iyadhu billah. And this is the statement of the mushrikun. Look at the restriction of the verse. Tamam? We only worship them so that they may bring us nearer to Allah in station. They want the idol Allah to say to Allah, your servant so and so fulan wants to draw closer to you. So he has a need, so hear his request. Subhanallah. Kaya ang may akda rahimahullah ay nagsabi na فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Ibig sabihin, sinasabi niya, o may-ari ng libingan. Kaya ang ebidensya ng paghiling ng pagiging malapit ay ang sinasabi ng Allah Azza wa Jal at iyaong mga tumanggap ng mga takapagtanggol bukod sa Kanya. Bukod sa Allah Azza wa Jal ay nagsasabing, hindi namin sila sinasamba maliban upang ilapit nila kami sa Allah ng higit. Ibig sabihin, sinasabi niya, o may-ari ng libingan, hilingin mo sa iyong Panginoon na patawarin ako. Dahil ikaw ay mas malapit sa Allah kaysa sa akin. Ito ay pagtambal. Ito ay shirk. At naway iligtas tayo ng Allah Azza wa Jal, wal-'iyadhu billah, at ito ang pahayag ng mga mushrikun. Tingnan ang paglilimita sa ayah, hindi namin sila sinasamba maliban upang ilapit nila kami sa Allah. Nais nilang sabihin ng rebultong si Allah sa Allah, ang inyong alipin si fulan, si ganito ay nais na mapalapit sa iyo. Siya ay may kailangan kaya dingin ang kanyang hiling. فذكر الله عز وجل قوله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. الحكم إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فحكم الله على من فعل ذلك بالكذب عليه سبحانه وتعالى والكفر. تمام? So Allah Azza wa Jal mentioned his statement, indeed Allah will judge between them concerning that over which they differ. The judgment, indeed Allah does not guide one who is liar and confirmed disbeliever. Thus Allah judge whoever does that as lying against him and as disbelief. Tama? At binanggit ng Allah Azza wa Jal ang kanyang salita, ang kanyang aya, katotohanan ang Allah ay hahatol sa pagitan nila sa anumang bagay na kanilang pinagtatalunan. Ang hatol, katotohanan ng Allah ay hindi pinapatnubayan sa sinumang sinungaling at hindi naniniwala. Confirmed disbeliever. Kaya't hinatulan ng Allah ang sinumang gumagawa nito bilang pagsisinungaling laban sa Kanya at bilang kawalan ng pananampalataya as disbelief. تمام؟ قال ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فقط يشفعون لنا عند الله يعني يريدون أن يشفعوا لهم واسطة بينهم وبين الله. عندنا قحط يقولون يا فلان ميت قل لربك ينزل علينا المطر نقول لهم لما لا تدعوا أنتم يقولون لا هو ميت قريب من الله نقول هذا هو الشرك بعينه شرك المشركين والعياذ بالله. ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. تمام؟ And the author rahimahullah said ودليل الشفاعة قوله تعالى
And the evidence for shafa'ah or intercession is the statement of Allah Azza wa Jal, and they worship other than Allah that which neither harms them nor benefits them. And they say, these are our intercessors with Allah. They only intercede for us with Allah, meaning they want them to intercede for them as intermediaries between them and Allah. We have a drought. They say, oh, so and so, a deceased person, tell your Lord to send rain down upon us. So we say to them, why don't you pray yourselves? They say, no, he is a deceased person, he is a mayyit, close to Allah. We say, this is shirk itself, the shirk of the mushrikun. And we seek refuge in Allah Azza wa Jal. And despite that, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordered that they should be fought. Tamam? Sinabi ng mayatna rahimahullah, wa dalilu syafa'ati qawluhu ta'ala, at ang katibayan para sa syafa'a o pamamagitan ng salita ng Allah Azza wa Jal, at sila ay sumasamba sa iba bukod sa Allah sa anumang hindi makapipinsala sa kanila at hindi rin makapagdudulot ng pakinabang sa kanila, at kanilang sinasabi, sila ang aming tagapamagitan sa Allah Azza wa Jal. Sila lamang ang mamamagitan para sa atin sa Allah. Ibig sabihin, nais nilang mamamagitan ang mga ito para sa kanila bilang tagapamagitan sa pagitan nila at ng Allah Azza wa Jal. Mayroon kaming tagtuyot, sasabihin nila, o ganito, sa isang patay, sabihin mo sa iyong Panginoon na magpababa ng ulan sa amin. Sasabihin natin sa kanila, bakit hindi kayo mismo ang manalangin, ang magdua? Sasabihin nila, hindi. Siya ay isang patay na malapit sa Allah. Sasabihin natin, ito mismo ang shirk. Ang shirk na mga mushrikun. At naway iligtas tayo ng Allah Azza wa Jalla. At sa kabila nito, inutos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ay kalabanin. Tamam? Yani, لو قال لك من يطوف على القبور والأضرحة نحن نعتقد بأنه لا البدوي ولا زينب ولا غيرهم ينفعوننا أو يضروننا وإنما نحن ما نعلم كيف نخاطب الله عز وجل فنطلب من هذا الولي أو الصالح أن يدعو لنا ربنا نقول هذه بعينها هي شبهة المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى في سورة الزمر. تمام. ما هو الواجب؟ تمام. الواجب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب من سورة البقرة. الشخص يدعو ربه يا الله يا رب يا قوي يا عظيم يا متين ونحو ذلك، فهو سبحانه الذي يكشف الكربات وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو in Surah Al-An'am. Tamam? Meaning, if those who circumambulate graves and shrines say to you, we believe that neither Al-Badawi nor Zainab nor anyone else can benefit or harm us. Rather, we do not know how to address Allah. So we ask this wali, this saint, a righteous person, to pray to our Lord for us. We say, this is exactly the misconception, the shubha of the mushrikun. We only worship them that they may bring us nearer to Allah in station. We say this is exactly the misconception of the polytheists. We only worship them that they may bring us nearer to Allah Azza wa Jal in station. In Surah Az-Zumar. Ma huwa al-wajib? What is the duty? The duty is what? And وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. And when my servants asked you concerning about me, indeed I am near. In Surah Al-Baqarah. The person calls upon his Lord through what? Ya Allah, O Lord, O powerful, the most powerful, or O the most great, O Al-Mateen, and the like. For He, subhanahu wa ta'ala, is the one who removes kurubat, distresses. Tamam? Sinabi ng Allah Azza wa Jal sa Surah Al-An'am, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. And if Allah should touch you with adversity, there is no remover of it except Him, Allah Azza wa Jal. In Surah Al-An'am.
Tamam? Ibig sabihin, kung sasabihin sa iyo ng mga nag-iikot sa mga libingan at dambana, sa mga shrines, naniniwala kami na hindi ang Badawi, si Zainab o ang iba pa ang makikinabang o makakasama sa amin. Ngunit hindi lamang namin alam kung paano makipag-usap sa Allah Azza wa Jal. Kaya hinihiling namin sa wali, sa saint na ito o mabuting taong ito na ipinalangin kami sa aming Panginoon. Tamam? Sinasabi namin ito mismo ang pag-aalinlangan, ang dahilan ng mga musyrikun, ang syubha. Tamam? Hindi namin sila sinasamba maliban na ilapit nila kami sa Allah Azza wa Jalla sa kinalalagyan. In Surah Az-Zumar. Ano ang wajib? Mahwal wajib? Ano ang tungkulin? Ang tungkulin ay ang aya na sinabi ng Allah Azza wa Jalla, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. At kapag tinanong ka ng Allah o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinanong ka ng aking mga alipin tungkol sa akin, katotohanan ako ay malapit. In Surah Al-Baqarah. Ang tao ay dapat magdua, manalangin sa kanyang Panginoon, O Allah, O Panginoon, O Qawi, Ya Azim, Ya Matin, at iba pa. Tamam? Pinakadakila, pinakamalakas, pinakamatatag. Tamam? Sapagat siya, ang Allah Azza wa Jal, ang luwalhati sa kanya, ang nag-aalis sa mga kurubat ng mga paghihirap. At kung saktan ka ng Allah Azza wa Jal ng at kung saktan at kung binigyan ka ng Allah, ni-touch ka ng Allah with adversity, ng kapahamakan, walang makakaalis nito maliban sa Allah Azza wa Jal. In Surah Al-An'am. Tamam? فواجب على المسلم وعلى العبد أن يتوجه بكليته إلى الله ولا يلتفت بقلبه إلى أحد من المخلوقات، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح ولا شجر ولا صنم ولا جن ولا غير ذلك، وإنما من كرم الله وعظمته وفضله وجوده وإحسانه أنه يستجيب لدعوة كل داع، طفل مميز صغير كبير ذكر أنثى عربي أعجمي. فمن شكر هذه النعمة أن الإنسان لا يتوجه إلا إلى ربه سبحانه وتعالى. It is mandatory, it is wajib for a Muslim and for a servant to turn with his entire being to Allah Azza wa Jalla, and not to turn his heart toward any created being, towards any makhluqat. Tamam? Neither an angel that is muqarrab, brought near, that is near to Allah, wala nabiyyun mursalun, nor a prophet sent, nor a righteous person, nor a tree, nor an idol, nor a jinn, nor anything else. Rather, it is from the generosity of Allah Azza wa Jal, from His greatness, from His favor, His bounty, and His ihsani, from His kindness, tamam? Excellence, that He responds to the call of every caller, of every da'i, from every child, every discerning, small, large, may edad, walang edad, male, female, Arab, or non-Arab. So from the gratitude for this blessing is that a human being does not turn except to his Lord subhanahu wa ta'ala. Tama? Kaya tungkulin ng isang Muslim, tama? Ng isang Muslim at ng isang alipin na ituon ang kanyang buong sarili sa Allah Azza wa Jalla. At huwag ibaling ang kanyang puso sa sino man sa mga nilalang, sa sino mang mga makhlukat. Maging ito ay isang malapit na anghel sa Allah, isang isinugong propeta, pinadalang propeta, isang mabuting tao, isang puno, o kaya rebulto, o kaya mga jinn, o ano paman. Sa halip, mula sa kabutihan ng Allah, kanyang kadakilaan, biyaya, pagkabukas palad, kahandang loob, na tinutugon niya ang dua, ang panalangin ng bawat tumatawag. Bata man, nagkakaisip man, maliit, malaki man, matanda na, or bata pa, lalaki, babae, Arabo o dayuhan, or mga hindi Arabo,
Kaya mula sa pagpapasalamat sa biyayang ito ay ay ang hindi bumaling, na ang tao ay hindi bumaling maliban sa kanyang Panginoon. Tamam? Subhanahu wa ta'ala. Wa min fadlillah annahu lam يحوجنا إلى فعل هذه العبادة العظيمة التي يحبونها إلى أحد غيره. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب في سورة البقرة فالله قريب منك إذا دعوته فلماذا تلجأ إلى غير الله. سبحان الله. And from the grace of Allah Azza wa Jal is that He did not make us in need of performing this great worship that He loves to anyone other than Him. Allah Azza wa Jal said in Surah Al-Baqarah, and when my servant asks you concerning about me, indeed I am near. فَإِنِّي قَرِيب. So Allah is near to you when you call Him. So why do you resort to others than Allah Azza wa Jal? At mula sa biyaya ng Allah na hindi niya tayo ginawang nangangailangan sa pagsasagawa ng dakilang pagsambang ito na mahal niya sa kahit na kanino bukod sa Kanya. Sinabi ng Allah Azza wa Jal sa Surah Al-Baqarah, at kapag ang aking mga alipin ay nagtanong sa iyo tungkol sa akin, katotohanang ako ay malapit. Kaya ang Allah ay malapit sa iyo kapag ikaw ay nagdudua, nananalangin ka sa Kanya. Kaya bakit ka lalapit sa iba bukod sa Allah? Tama? وَسَأُمَثِّلُ لَكُمْ بِمِثَالٍ لِيُعْرَفَ بَشَاعَةُ الْأَمْرِ. لو عندنا مثلا رجل عظيم كرئيس أو ثري أو غني ومعه طفل ونقول يا طفل يا صغير وهو أصم وأبكم قل للرئيس هذا يعطينا مالا نحن ليس عندنا شيء في فقر شديد ولا يسمعنا هذا الطفل الصغير الأصم يا أخي قل لأبيك يعطينا وسأمثل لكم بمثال ليعرف بشاعة الأمر. لو عندنا مثلا رجل عظيم كرئيس أو ثري أو غني ومعه طفل ونقول يا طفل يا صغير وهو أصم وأبكم قل للرئيس هذا يعطينا مالا نحن ليس عندنا شيء في فقر شديد ولا يسمعنا هذا الطفل الصغير الأصم يا أخي قل لأبيك يعطينا وظائف وهو أصم وأبكم هل تحقق الرغبة؟ لا تتحقق. لذلك الله يقول أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون in سورة النحل. لماذا تدعونهم وتطلبون منهم والله عز وجل قال عن نفسه إن الله سميع بصير in سورة الحج. هذا جانب من ناحية عظم الاستجابة. تمام? And I will give you an example so that the hideousness of the matter, ang kapangitan ng matter na ito may be known. If we had, for example, a great man like a president or a wealthy person or a rich person, and with him is a tifl, is a child, and we say, oh child, oh little one, he is deaf and dumb, this child. Tamam? Tell this president to give us money. We have nothing. We are in extreme poverty. Fi faqrin shadid. And this little deaf child does not hear us. Oh my brother, tell your father to give us jobs. And he is deaf and dumb. Is the desire fulfilled? It is not fulfilled. Therefore Allah Azza wa Jal says, they are dead. Tamam? Amwat. غير أحياء. They are dead, not alive. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. And they do not perceive when they will be resurrected. In Surah An-Nahl. Why do you call upon them and ask from them while Allah Azza wa Jal said about Himself in Surah Al-Hajj, indeed Allah Azza wa Jal is hearing and seeing. This is one aspect, tamam? From this side of non-response. At magbibigay ako sa inyo ng halimbawa upang malaman ang kapangitan ng bagay na ito. Kung mayroon tayo, halimbawa,
isang dakilang tao, wala ng isang presidente o isang mayaman o isang maliwasa, at kasama niya ay isang bata, tifon. At sasabihin natin, o bata, o maliit, at siya ay bingi at pipi. Sabihin mo sa presidente na ito, nabigyan kami ng pera, wala kaming anuman, kami ay nasa matinding kahirapan, at hindi kami naririnig ng maliit na batang binging ito. O kaya, o aking kapatid, sabihin mo sa iyong ama na bigyan kami ng mga trabaho at siya ay bihingi at pipi. Makakamit ba ang hiling? Hindi ito makakamit. Tama? Kaya't ang Allah Azza wa Jalla ay nagsabi, sila ay mga patay. Amwat ghayru ahya. At hindi nila namamalayan kung kailan sila muling bubuhayin. Tama? وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ Surah An-Nahl. Bakit kayo nananalangin sa kanila at humihiling sa kanila samantalang ang Allah Azza wa Jal, ang makapangyarihan at pinakadakila, ay nagsabi tungkol sa kanyang sarili, katotohanan ang Allah ay maalam sa lahat ng naririnig at nakakakita. Tama? In Surah Al-Hajj. Ito ay isang panig mula sa aspeto ng kawalan ng pagtugon. ومن الجانب الآخر هذا الرئيس أو الغني ما موقفه منك مما تفعله هو أمامك وأنت تذهب لهذا وتقول قل له فيقول الغني متعجبا طيب قل لي أنا فقيه حظم لجناب هذا الرجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. تمام؟ قوله أغنى يعني أنا غني تذهب لغيري لا أريدك أنا عندي كل شيء تعال إلي اطلب مني ما شئت. تمام؟ لذلك ابن القيم وغيره يقول هذا حظم لجناب الربوبية يعني الذهاب لغير الله انتقاص لله عز وجل. And from the other side, this president or the rich one, what is his stance towards you for what you are doing? He is in front of you. And you go to this child and say, tell him. So the rich man says in astonishment, okay, tell me myself. For in it is a belittlement of the status of this man. Therefore, the Prophet Muhammad ﷺ said in Hadith Qudsi, he says, أنا أغنى الشركاء عن الشرك. I am the most self-sufficient of partners from polytheism. Whoever performs a deed in which he associates someone else with me, I will leave him and his polytheism. This is a statement of Allah Azza wa Jal. قوله أغنى. Allah subhanahu wa ta'ala statement saying أغنى, the most self-sufficient, meaning I am rich and self-sufficient. Yet you go to others, I do not want you. I have everything, come to me, ask from me whatever you wish. For this reason, Imam Ibn al-Qayyim and the others said, this is a violation of the sanctity of the Lordship of Rububiyyah. Meaning, going to other than Allah is a detraction from Allah subhanahu wa ta'ala status. This is a intiqas, a detraction from Allah subhanahu wa ta'ala status. At mula sa kabilang panig, itong presidente o ang mayaman, ano ang magiging pananaw niya sa iyo, sa iyong ginagawa? Siya ay nasa harap mo at ikaw ay pupunta rito sa bata at sabihin mo sa kanya, kaya't sasabihin ng mayaman ng may pagkamangha, sige, sabihin mo sa akin mismo, sapagkat dito ay may paghamak sa dignidad ng taong ito. Kaya ang propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala, nagsabi, ay sa Hadith Qudsi, ay sinabi ng Allah, ako ang pinaka hindi nangangailangan sa lahat ng mga kasama mula sa pagtatambal.
ang sino mang gumawa ng isang gawain na kung saan ay nagtambal siya sa akin ng iba, iiwan ko siya at ang kanyang pagtatambal. Ang sinabi niya, agna, the most self-sufficient, pinaka hindi nangailangan. Ang ibig sabihin ay ako ay hindi nangangailangan. Ako ay mayaman, tamam? Self-sufficient. Pupunta ka ba sa iba? Hindi kita kailangan. Nasa akin ang lahat ng bagay. Lumapit ka sa akin, humingi ka sa akin ng anumang naisin mo. Dahil dito sinabi ni Imam Ibn al-Qayyim at ng iba pa, ito ay paglapastangan sa karangalan ng pagkapanginoon ng Allah Azza wa Jalla, ng Tauhid al-Rububiyyah. At ang ibig sabihin nito, ang pagpunta sa iba maliban sa Allah ay isang pagbabawas ng paggalang sa Allah Azza wa Jalla. تمام وإلى هنا فقط سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته